Taong 2011. Ito ang masasabi ko pinakamaswerte kong taon. Dahil sa panahong ito, bilang nagbago ang aming pamumuhay. Mahirap lang rin kasi ang buhay namin noon. Pero dahil sa isang pambihirang pagkakataon, ay bigla itong nagbago at nakaranas kami ng kaginhawaan. Pauwi na ako noon galing sa trabaho. 2 na ang anak namin. At kasalukuyan kami noong nangungupahan sa isang maliit na kwarto sa squatters area doon sa may Riverside sa Quezon City. Habang naglalakad sa kahabaan ng Commonwealth ay may napansin akong isang matandang babae na nahihirapang makatayo. Marumi ang kanyang kasuotan at may dala siyang bag na nanlilimay din sa dumi. Lumapit ako sa kanya at nagmagandang loob. Inalalayan ko siya at tinanong kung ano ang problema. Gusto daw niyang tumayo para makapagpatuloy na sa kanyang paglalakad. Bigla daw kasi siyang nahilo at nadapa. Napansin ko ang mga gasgas sa kanyang braso at sa gilid ng kanyang mukha. Inalam ko kung saan siya papunta at nagpresenta ako na akin na lang siyang sasamahan. Pero tumanggi naman ito na sa aking palagay ay nahihiya lang. Pinayuhan ko siyang maupo na muna at magpahinga. Napansin ko kasi na nahihirapan talaga siya. Sumunod naman siya sa akin at naupo sa may bangketa. Nagpaalam muna ako sa kanya at nagpunta ako sa isang sari-sari store na nasa malapit at binilang ko siya ng makakain at maiinom. Pagbalik ko ay niabot ko sa kanya yung aking binili. Noong una ay nagatubili pa siya na tanggapin niyon dahil sa iya. Pero ipinilit ko ito sa kanya. Habang kumakain siya ay nagkwentuhan kami. Napag-alaman kong galing pa pala siya ng probinsya at walang tinutuluyan. Naglakas loob daw siya at nagbaka sakali lang na makita ang kanyang anak. Matagal na raw kasi niyang hinahanap ang kanyang nag-iisang anak na babae. Hiningi niya ang aking kamay at kung pwede ba raw niya itong makita. Nagtaka naman ako kung ano ang kanyang gagawin. Pero mabilis ko ring ibinigay sa matanda upang malaman ko kung anong gagawin niya. Hinawakan niya ng kanyang 2 kamay at sinimulan niya itong suriin. Matapos iyon ay pumikit siya at hinawakan naman niya ang aking noo. Naramdaman kong idinin niya ang kanyang hinlalaki sa gitnang bahagi ng aking noo habang patuloy pa ring nakapikit at may mga inuusal. Nang magmulat siya ng kanyang mga mata ay sinabi niyang tumaya daw ako sa loto. Pero sinabi ko sa matanda na hindi ako tumataya. Hindi ko pa naranasang tumaya kahit na minsan. Kung kaya naman, hindi ako marunong. Sinabi niya sa akin na kailangan kong gawin ang kanyang ipinapagawa at huwag ko raw sayangin ang magandang pagkakataon na yon. Inutusan niya ako na umalis na dahil baka hindi raw ako umabot dahil may deadline ng oras ng pagtaya. Nag-alala ako para sa matanda at sinabi kong paano na po kayo. Pero ayos lang daw siya at kanya na akong pinapaalis na ikinukumpas pa niya ang kanyang mga kamay. Kaya wala na rin akong nagawa pa kundi iwan ang matanda. Naghanap ako ng outlet ng loto para tumaya. Hanggang sa naalala ko na may nadadaanan nga pala ako sa tuwing ako ay umuwi. Pinuntahan ko iyon
at may naabutan akong ilang mga nakapila. Pumila din ako at nagtanong sa sinusundan ko kung papaano ba ang maglaro noon. Sinabihan niya ako na kumuha muna ng karton, kaya sinunod ko naman siya at pansamantala akong umalis sa pila. Pagkakuha ko ay bumalik ako sa likod ng lalaki, dala yung card. Tinanong niya ako kung ilang kombinasyon raw ba ang tatayan ko. Sinabi ko sa kanya na isa lang. Tandang-tanda ko noon na 50 pesos na lamang ang natitirang pera sa aking bulsa. May pasok pa ako kinabukasan, kaya kailangan ko magtira ng pampamasahe. Sinabi sa akin ng lalaki na pumili ako ng 6 na numero sa isang box ng mga numerong naroon. Bigla akong nagalinlangan at napaisip kung anong mga numero naman kaya ang aking tatayaan. Pero nang iharap ko na sa akin yung card para pumili, ay isa-isa nang dumating ng malinaw sa aking isipan ang mga numero. Malinaw ko nakikita ang mga iyon. Kung kaya, yun ang ginuhitan ko doon sa card. At ang oras ko nang magbayad ay inabot ko ang card at ang aking natitirang pera sa kahera. Sa totoo lang, hindi ako mapaniwalain sa mga ganong bagay. Pero naisip ko na lang na wala rin namang mawawala. Dahil sa dati naman akong wala. Sabi ko nga po sa inyo sa unahan, mahirap lang ang buhay namin. Napakahirap. Pagdating ko ng bahay, naabutan ko ang aking mag-anak na kumakain. Niyaya naman nila ako kung kaya kumuha na rin ako ng plato at naupong kasama nila. Nang nakahiga na kami ng asawa ko at tulog na rin ang mga bata, ay nagkwento ako sa kanya. Naawa siya sa matanda at katulad ko ay hindi rin siya naniniwala sa mga hula-hula. Pero mabuti na rin daw na aking pinagbigyan yung kagustuhan ng matanda. Kinabukasan nang papasok na ako ay naalala kong bigla yung ticket na tinayang ko sa loto. Kinuha ko iyon mula sa aking bag at minsan pang tiningnan. Kaya nung papasok na ako ay dumaan akong muli dun sa may outlet na tinayang ko. At para akong binuhusan ng malamig na tubig. Grabing kaba din ang aking naramdaman. Hindi ko talaga mailarawan yung eksaktong naramdaman ko noong mga oras na yon. Gusto kong sumigaw sa sobrang kasiyahan, pero naisip ko ring delikado. Bigla ako nakaramdam ng panganib para sa buhay ko. Sa halip na pumasok, ay pinuludan ko na lang yung aking cellphone gamit ang natitira kong pera na pampamasahe ko sana. Tinext ko yung bisor ko at sinabing hindi ako makakapasok. Umuwi na lang ako at bumalik sa amin. Nagulat at takang-takang asawa ko nang makita niya ako. Bakit daw ako bumalik? Ano daw ba ang nangyari sa akin at bakit ako namumutla? Kami lang noon dalawa ang nasa bahay dahil nasa paaralan na pareho ang dalawa naming anak. Sinabi ko sa kanya na tumama ng jackpot yung ticket ko sa loto. Nakuwang lahat yung numero. Kahit siya ay hindi makapaniwala sa aking sinabi. Makailang ulit pa niya akong tinanong kung totoo ba talaga ang mga sinasabi ko. At ilang beses din niyang sinabi sa akin na wag ko raw siyang bibiruin ang ganon. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ako nagbibiro at totoong lahat ng sinasabi ko. Kung kaya nga naisip kong wag na lang pumasok nung araw na yon. Nagpunta ako sa pinakamalapit na kompyuteran sa amin at inalam ko kung anong proseso sa pagkuha ng premyo at kung saan ko ito pwedeng makuha. Nung araw ding iyon ay nagpunta kaming dalawa ng asawa ko. Mahigit sa 12 milyong piso ang napanalunan ko. Nagpasya kami ng asawa ko
na ilihim ang tungkol sa bagay na yon at umuwi ng probinsya. Pero hindi ko akalaing malaki din pala ang magiging epekto nito sa aking pagkatao. Matagal ko nang naririnig noon pa man na nagbabago ang ugali ng tao kapag nagkaroon ng maraming pera. Pero hindi ko akalaing totoo pala ang tungkol sa bagay na yon. Nalaman ko lang nang mangyari na mismo sa akin. At hindi ko iyon namalayan na unti-unti na palang binabago ng pera ang buong pagkatao ko. Bumili kami noon ng lupa at nagpatayo ng sariling bahay nang dumating kami sa probinsya. Nagnegosyo kami pero wala kaming pinagsabihan ni isa sa mga kamag-anak ko tungkol sa aming napanalunan. Inimbitahan lang namin sila nung sumapit ang kaarawan ng bunso naming anak. Dahil 3 araw lang mula nang dumating kami sa probinsya, ay magdaraos na ng kaarawan ang anak namin. Ang dami naming inihanda noon, parang piyesta. Tuwing may selebrasyon sa amin, ay inaanyayahan lang namin sila. Pero hindi ko sila binahaginan ng aking napanalunan. Kapag lumalapit sila sa amin tungkol sa pera, ay pinahihindihan ko sila at nagdadahilan ako. Sinasabi kong palagi na nasa labas ang pera ko dahil sa nagpapautang na rin kami noon. Bukod pa sa malaking groserya na itinayo namin sa bayan, may tindahan din kami ng bigas at poultry supply. Malawak din ang palayan na nabili ko. At lingid sa kalaman ng asawa ko, ay nagtayo ako ng bahay aliwan. Dito na nagsimula ang aming kalbaryo. Nalulung ako sa bisyo. Nagkaroon ako ng maraming relasyon sa iba't ibang babae. Nalulung din ako sa alak, sugal, at pati mga illegal na gawain ay pinasok ko na. Dahil sa beer house kasi na yon, ay nakilala ko ang mga tao nagturo sa akin ng mga masasamang gawain. Naging makasarili ako. Isang hapon, nang papalabas na kami ng sabungan, ay may matandang babae na lumapit sa akin at humihingi ng tulong. Kahit magkano lang daw, para may maidagdag siya na pambili ng pagkain. Pero hindi ko ito pinansin dahil sa mainit ang aking ulo. Malaki kasi ang natalo kong pera. Pero hindi tumigil yung matanda at nagpunta pa ito sa aking harapan. Kinalabit ako at muling inilahad ang kanyang palad. Sa inis ko ay tinabig ko ang kamay niya at sinigawan na umalis. Umalis naman ito pero bago niya yung gawin ay tinitigan niya muna ako ng masama. At nakita kong gumalaw ang kanyang mga labi na tila ba may sinasabi. Kung kaya sa galit ko ay akin na itong inambahan na sasaktan. Dahan-dahang lumakad pa pala yung matanda pero hindi pa rin niya inaalis ang pagkakatitig sa akin. Ang talim ng pagkakatingin niya sa akin at patuloy siyang bumubulong. Kinaumagahan, may dumating sa bahay namin na isa na namang matandang babae at nakikiusap na bigyan pa ng karagdagang palugit ang kanyang anak. Nagsanla kasi ng lupang palayan ang anak nito at maririmata na kinabukasan. Hindi na kasi ito nakakabayad kahit interes at ilang beses na rin nangako. May sakit daw kasi kaya hindi makapagtrabaho. Hindi ko pinagbigyan yung kahilingan ng matanda. Umalis itong masama ang loob at ang sama ng pagkakatitig niya sa akin na mayroong ibinubulong. Nung papalabas na ito ng gate ay doon ko palang naalala yung matandang namamalimos sa akin noong nagdaang araw. Bigla akong may naramdamang kaba sa aking sarili. Kakaiba ang aking pakiramdam. Dahil parang iisang tao lang sila. At nagbalik din sa aking alaala yung matandang tinulungan ko noon na parang nakakahawig din talaga. Nagtaka ako at hindi makapaniwala. Napatanong ako
sa aking sarili. Kung papaano naman makakarating yung matanda na yon sa aming lugar. Naisip ko na lang na baka hindi naman talaga. At baka bunga lang ito ng marami kong iniisip at inaalalang mga problema. Kinagabihan ay dumaing sa akin ang panganay naming anak na masakit daw ang kanyang ulo. Kaya sinabi ko sa asawa ko at inutusan kong asikasuhin ito dahil sa paalis na ako. Nang mga alauna pasado na ng madaling araw, habang nasa kalagitnaan ako ng pagsasaya, doon sa beer house na pag-aari ko, ay naramdaman ko ang aking cellphone. Kinuha ko ito mula sa aking bulsa at nakita kong ang dami na palang text at missed call. Nang basahin ko ang mga text ay nalaman kong nasa ospital na pala yung aking mag-ina. Isinugod na raw nila ang panganay naming anak dahil sa hindi raw nito kaya natiisin pa yung matinding pananakit ng kanyang ulo. Nag-reply ako at sinabing asikasuhin niya lahat ng kailangan at susunod na lang ako. Nagdahilan ako na hindi pa ako makakapunta dahil sa may inaayos akong problema sa aming negosyo. May kausap pa akong tao, sabi ko. Nagpatuloy kami sa aming pag-iinuman kasama ng mga babae ko nagtatrabaho doon sa akin. Mga mag-aalas 5 nang muli ako makatanggap ng mensahe at sinasabing kailangan na raw operahan ng aming anak. Kaya sumagot ako at sinabing papunta na. Pagdating ko sa ospital ay nalaman ko mula sa aking asawa na may namumuong dugo sa ulo ng aming anak, kung kaya kailangan na raw itong operahan sa lalong madaling panahon. Ang nakapagtataka lang ay wala naman nalalaman ang asawa ko kahit ako na nagkaroon ng aksidente ang anak namin o di kay naumpog o nabagok ang ulo nito. Hindi rin ugali nito maglihim sa nanay niya. Pumayag na kami sa gusto ng doktor dahil sa lubado iyong delikado at maaaring kamatay. Naging matagumpay naman ang operasyon pero malaking pera din ang aming nagastos at ang masaklap pa ay wala pa yung kasiguruhan. Hindi pa namin ito makausap dahil hindi pa nagigising. Nanatili itong gulay ng ilang buwan. Comatose ang kinalabasan. Halos kalahati na aming pera at mga naipundar ay naubos dahil doon. At kalaunan ay binawi din ito sa amin. Pero sa halip na magbago ako, ay minasama ko ang pagkawala ng aming panganay na anak. Iba ang aking sinisisi sa nangyari. Hindi ko pa rin nakita ang aking mga pagkakamali. Sa halip na magmuni-muni na ako at mag-isip-isip sa mga nagawa kong pagkakamali, ay iba pa rin ang landas na pinili ko. Hindi ako nagsisi. Mas lalo pang tumindi ang mga ginagawa ko. Hanggang sa bunso naman naming anak ang madisgrasya. Nalunod ito na minsan magkakayaan silang magkakaibigan. Nang nakapagtataka, base na rin sa kwento ng mga kasama niya, ay nasa mababaw lamang sila. At wala rin namang alon dahil sa malit lamang iyon na lawa na nagmumula yung tubig sa hindi naman kataasang talon. Napansilan daw nila na nawawala ng anak ko na magkayayaan na silang kumain. Hinanap daw nila ang aming anak sa buong lugar, maging sa tubig, pero hindi nila ito makita. Humingi sila ng tulong sa mga nakatira malapit doon. Ilang kalalakihan ang sumama sa kanila at sinisid ang buong lawa, pero hindi rin nila ito nakita. Ngunit nang aalis na sila para magsumbong sa pulis, ay bigla na lang daw lumutang ang katawan nito sa tubig, pero wala nang buhay. Dito na ako unti-unting natauhan at nakapag-isip-isip. Pero mukhang huli na ang lahat. Dahil kahit nagsisi na ako, ay sunod naman nagkasakit ang aking asawa. Dahilan para tuluyan ang maubos ang lahat naming ari-arian at pera. Pero kalaunan
ay namatay din ito, habang ako naman ay nabaril ng tambangan ng isa sa mga tao na kaaway ko dahil sa lupa. Matagal din akong naratay sa ospital at malaki ang ibinagsak ng aking katawan. Habang nasa paggamutan ay wala akong sinayang na sandali. Araw-gabi akong nagmakaawa at nanalangin na sana ay mabigyan pa ako ng pagkakataon. Pinagsisihan kong lahat ang mga nagawa kong kasamaan at kasalanan. Pero parang kulang pa rin at hindi pa ako bayad sa lahat ng aking nagawa. Dahil nang lumabas ako mula sa paggamutan, ay nakatikim naman ako ng matinding barang. Pinahirapan ako ng gusto. Inuod ang magkabila kong paa. Halos hindi na ako makalakad. Nagkaroon din ako ng malaking sugat sa magkabila kong palad na puno ng nana. Namula ang buong katawan at makati na nagbabalat. Nagmumuta din palagi ang aking mga mata kung kaya kung minsan ay halos magsara ng mga ito at hindi ako makakita. At dahil wala namang magtiyagang mag-alaga sa akin kung kaya upang mabuhay para lang makakain, ay para akong baboy na isinusubsob ko ang aking uso sa pinggan. Mag-isa lang kasi ako sa malit na kubo na nakatirik sa kapirasong lupa na natira sa akin. Buti na nga lang rin at may naawa at nagmagandang loob sa aking tumulong na isang manggagamot. Kanya akong napagaling at prinotektahan sa mga maaari pang kumulam at mambarang sa akin. Ngayon, kahit hirap, ay sinisikap kong makatulong sa kahit anong paraan na kaya ko. Malungkot nga lang at masakit para sa akin pagkat hindi ko nakasama ang mga mahal ko sa buhay. At lubos kong pinagsisisihan ang lahat ng aking mga nagawa. Malimit ko ang masabi na kung may babalik ko lang. Ako po ay hindi mapaniwalain sa mga kwentong napapalagan tulad ng mga multo, aswang, at iba't iba pang mga nilalang katulad ng mga duwende at kapre. Kaya naman ganitong aking naging paniniwala ay dahil na rin sa kapitbahay namin noon na nagpapakilalang isang mahusay na manggagamot na kapag sumasapi na umano ang kanyang mga alaga at kaibigan ay nag-iiba ang kanyang boses, na sa halip na mamangha ako ay nagiging katawa-tawa iyon para sa akin, na kung ang pagbabasihan ay yung aking mga naobserbahan sa kanya ay masasabi kong isa itong huwad. Kapag sumasalib na kasi sa kanya ang duwende niyang alaga, ay pinapaliit lang nito ang kanyang boses. At kapag ang kaibigan naman niya umanong kapre ang sumasanib na sa kanya, ay kanya lamang pinalalaki ang boses. At nakakatawa iyon, na nasabi ko pa nga sa aking sarili noon na may mga tao talagang gagawin ang lahat para kumita lang ng pera. Pero may mga naging karanasan ako na nagbabago ng aking paniniwala, na sadyang may mga huwad pero meron din naman palang totoo. Naganap po ito noong mga 1985, doon din sa aming probinsya. Ang edad ko siguro noon ay mga 10 taong gulang pa lamang. Ang pasok po namin noon sa paaralan ay isang buong araw. Kaya nagbabaon na kami ng aming mga pananghalian. Sa paaralan ay pinag-garden kami. Kaya may oras talaga para sa pagbubunot ng mga damo. Minsan ay naisipan namin ng 2 kaklase ko na hindi pumasok sa paaralan, na doon kami dumiretso sa bayabasan sa halip na sa school. At nang makapanguha na kami ng bayabas, ay nagtuloy naman kami sa isang talon na malapit doon.
Ang tawag sa amin noon ay Busay. Hindi naman masyadong mataas yung falls na iyon pero malakas ang tubig at malinaw. Ngunit medyo malalim ito sa mismong binabagsakan ng tubig. Sa daan ay nanguha din kami ng mga buko. Sa edad kasi naming iyon ay magagaling na kaming umakyat talaga ng mga puno. At kahit walang itak, ay pinipihit lang namin ang buko. Ang isa naming kaklase na kaibigan din namin ay mas matanda sa amin. 12 anyos na ito noong mga panahon na iyon. May nakuha din kami noong hinog ng papaya. Nang mga ito naman ay nasa lupa ng isa rin naming kamag-anak. Mga pananim nila ito. Pero hindi ko na nagawa pang magpaalam dahil sa baka isumbong ako sa aking mga magulang na hindi pumasok. Kaya papunta pa lang kami doon sa Busay ay talaga namang masayang-masaya kami dahil sa dami naming dalang pagkain para kaming magpipiknik. Nang masapit na namin ang Busay, paglapag na paglapag ng aming mga dala ay lumusong na kami kaagad sa tubig. Kinubad lang namin ang aming mga pangitaas. Halos ayaw na naming umahong magkakaibigan noong mga oras na iyon. Ang sarap kasing lumangoy doon na hindi nga namin alintana yung lamig ng tubig. Ngunit nung magtatanghaling tapat na, ay napagkasunduan na naming kumain. Nagyaya na sila at nakita kong umaho na nga ang mga ito. Susunod na rin sana ako nang biglang maramdaman ko na may humawak sa aking paa sa ilalim ng tubig. Nagulat talaga ako noon. Napasigaw ako ng malakas at humingi ng tulong sa dalawa kong kaibigan. At mas kinabahan palalo ako nang maramdaman kong hinihila na ako noon. Buti na lang at mayroong ugat ng punong kahoy na naroon. Kaya mabilis kong hinawakan iyon ng dalawang kamay. Nagsisigaw pa ako na patuloy humihingi ng tulong. At sinasabi kong may humihila sa paa ko sa ilalim. Talagang kumapit ako ng mabuti sa ugat ng puno. Maya-maya ay lumapit ang dalawang kaibigan at may hawak silang biyak na kawayan. Kanilang tinusok ang ilalim ng tubig. At ilang sandali lang ay naramdaman kong bumitiw na sa pagkakakapit sa aking paa kung anumang nilalang iyon. Kaya mabilis akong umahon. Hindi na ako lumangoy pa papunta doon sa pampang, kundi umakyat na lang kaagad ako sa mga batong naroon at saka naglakad papunta doon sa kabilang panig. Sa takot ay hindi na kami doon pa kumain. Umalis na kami at habang naglalakad sa daan ay pumili na lang kami ng magandang mapupwestuhan at masisilungan. Napansin nila ang pamumula ng aking binti. Nahalatang may kumapit nga talaga doon. Takang-taka kami noon kung anong nilalang ang may gawa noon sa akin. At nakakagulat na naramdaman ko talaga na parang kamay ang umawak sa binti ko. At hindi kami makapaniwala na kaya noon tumagal sa ilalim ng tubig. Na naisip na nga namin na baka doon talaga ito nakatira. Iyan ang tumatakbo sa aming mga isipan noong mga oras na iyon. Kaya hindi namin alam kung anong uri ng nilalang iyon na may kakayahang manirahan sa ilalim ng tubig, na mayroong kamay ng tulad sa tao. Simula noon ay hindi na namin inulit pa ang paliligo doon. Talagang pinakaiwas-iwasan na namin ang Busay na iyon. Nang makauwi ako sa amin nung araw na iyon, ay agad kong ikinuwento sa mga kapatid ko ang tungkol doon
sa aking naranasan sa Busay. At pinaalalahanan ko silang wag nang maliligo doon. Nang sumunod na araw, nang pumasok ako sa paaralan, ay sinabi ko rin sa aming mga kamag-aral ang tungkol doon. Ngunit ang iba ay hindi naniwala. Kaya makaraan ang 2 linggo, ay may napabalitang bata na nawala umano doon sa Busay. Nalunod daw iyon, ngunit hindi na nakita pa ang kanyang katawan. Na nang subukang sisirin pa ng mga kaanak nito, sa pag-asang kanilang makikita ang katawan noon, ay napakalalim daw pala ng Busay na iyon. At parang mayroon pa umano itong lagusan. Simula noon ay naging madalas na ang mga ganong pangyayari sa nasabing Busay. Na kahit pa nga kasi nalalaman na ng mga tao ang tungkol sa mga misteryosong pagkakawala ng mga bata doon, ay tila hindi pa rin sila natatakot. Kung kaya ilang beses pang nasundan yung mga trahedya doon, hanggang sa ipagbawal na mismo ng lokal na pamahalaan ang pagpunta at paliligo doon. At iyan yung unang karanasan ko na nagbabago sa dati kong paniniwala na mayroon din pala talagang mga di pangkaraniwang nilalang na nakikipamuhay na kasama natin. Ang sumunod kong naranasan ay noong nasa ika-6 na baitang na ako. Pauwi na kami noon mula sa paaralan nang makakita kami ng pinsan ko ng isang malaking burador. Yun kasi ang unang tingin namin doon. Akala namin ay burador lang iyon o tinatawag na saranggola sa Tagalog. Bagaman alam namin bihira naman ang nagpapalipad ng ganon sa amin. Pero mas lalo naman kasing hindi ka panipaniwala noong una na isa iyong nilalang na nakalilipad at ganon siya kalaki. Napatunayan lang namin hindi iyon saranggola, na magpatuloy itong lumipad sa isang direksyon palayo. Nahalatang wala iyong tali. At nakuha pa nga noong tumapo sa isang mataas na puno na nasa ituktok ng bundok. Kaya natakot kami ng pinsan ko at nagmamadali na kaming tumakbong pauwi. Kami kasing dalawa ang laging magkasabay noon na umuwi dahil malapit lang sa amin ang bahay nila noong mga panahon na iyon. Isang gabi naman habang nagpapantok ako, ay bigla na lang kaming may narinig ng aking mga kapatid ng isang malaking tinig. Hindi namin malaman noon kung huni ba iyon ng kung anong hayop. Pagkat noon lang namin narinig iyon. Bago talaga sa aming pandinig ang huni na iyon. Kaya medyo nakaramdam kami ng takot noon. Pero nanatili lang kami noon na tahimik at nakiramdam. Maliban sa tunog noon ay wala naman na kaming narinig na iba pa. Hanggang sa di ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako ng madaling araw. Habang nakahiga ay napamulat ako ng mata dahil sa parang biglang uminit ng napakainit. Kaya inalis ko ang kumot na nakatabon sa aking katawan. Pero laking gulat ko nang mapagawik ang aking paningin sa may dingding. Pagkat doon ay may nakita akong dalawang nagbabagang mga mata sa siwang. Na nang tila mapansin ako noon ay biglaing tumalikod at nakita kong lumadlad na bigla ang mga pakpak nito. Dahil na rin sa liwanag na nagmumula sa buwan, kung kaya naaninagan ko iyon. At nasundan na lamang iyon ng malakas na pagaspas ng mga pakpak nito nang tuluyan ng lumipad.
Hindi ko maisiguro kung ano yon pero kinilabutan talaga ako. Dahil sa napakalaki noon para sa isang ibon o kaya naman ay paniki. Naisip ko ng mga oras na yon na baka iyon na yung sinasabi ng marami na aswang. Pero sa totoo lang ay wala naman akong nabalitaan na may kinain sa lugar namin ng aswang o kaya ay inatake. Pero may mga naririnig kami minsan, lalo na kapag naroon kami sa mga lamay, na pinaniniwalaan nilang biktima daw ng aswang. Pero ang kanilang pamamaraan ay hindi naman kinakain ng kanilang biktima, kundi nagkakasakit sila na madalas ay biglaan. Ang pagkakasakit ng mga ito bago bigla din ang pagkakamatay. Maliban sa mga nakita ko at naranasan, ay wala naman akong iba pang nalalaman na makakapagpatunay tungkol sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Hindi pa naman ako nagkaroon ng pagkakataon kasi na makaharap ko talaga ang mga ito. Ngunit parang hindi ko rin naman pinapangarap na maranasan ko yung ganon. Dahil sa baka hindi ko rin kayanin. Pero ang lolo namin ay may ikinuwento noon sa aming magkakapatid na nagpapatunay tungkol sa mga aswang na kumakain talaga ng tao. Sa kanilang bayan daw noon ay may napadpad na mga mangangalakal na mula sa ibang bayan. At ang kanilang pangunahing paninda umano noon ay mga kumot at kulambo. Sabi ng lolo namin, ginabi na raw ang dalawang lalaki sa kanilang paglalako ng kanilang mga paninda. Inanyayahan daw ang mga ito na doon na matulog at magpalipas ng gabi sa isang baryo. Noong una ay nag-atubili ang dalawang lalaking tayo na doon makitulog dahil sa nakakaya umano. At ang isa pa na inaalaala ng mga ito ay medyo hindi nila gusto ang kanilang nararamdaman sa lugar. Masama ang kanilang kutob. Pero dahil na rin sa pagpupumilit ng mga taga roon, ay napapayag din daw ng mga ito ang dalawang tayo sa uli. Nagkaroon pa nga raw ng kaunting salo-salo, nagkainan at nag-inuman, na tila masayang-masaya ang buong baryo sa pagkakaroon nila ng mga panauhin. Inasikaso daw nilang mabuti ang dalawang lalaki na ipinaramdam daw talaga nila ang kanilang mabuting pagtanggap sa mga ito. At nakakagimbal umano ang mga sumunod na nangyari. Natagpuan na lamang daw nilang wala ng mga buhay ang isang mag-anak na tinuluyan ng dalawa. Nagkalat ang mga dugo sa sahig ng bahay. Wakwak ang kanilang mga katawan at wala ng mga laman loob. At naglaho ang mga ito na parang bula. Bali 5 pong magkakapatid, sila Tio Riden, at siya po ang panganay. Dahil sa hirap ng kanilang pamumuhay noon, kung kaya siya ang laging naaasahan ng kanyang mga magulang. Bata pa lang ay nasanay na siya sa mga mabibigat na gawain. Kaya dahil doon ay hindi na niya napagtuunan ang kanyang pag-aaral. Maaga siyang nasapak sa trabaho. Kaya di na rin siya nahilig pang pumasok sa paaralan. Nawalan na siya ng gana. Di naman siya nagdamdam dahil nauunawaan naman niya. At ang totoo, may katamaran din talaga ito pagdating sa pag-aaral.
Mas inuuna pa nga nito yung pangunguha ng bayabas kaysa ang pumasok noong bata pa. Kumbaga, kung sa mga taga Maynila ay mayroon silang mga malls na siyang pinupuntahan ng mga estudyanteng nagbubulakbol, sa kanila naman ay yung mga bayabasan o kaya naman yung mga ilog at talon. Kaya ipinaubaya na lang niya yung pag-aaral sa kanyang mga kapatid na sinisikap naman niyang makatulong sa mga ito pagdating sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral. At tinutulungan din niya maging ang kanyang mga magulang sa pagtataguyod ng kanilang mag-anak. Mabait na tao ang Chewing ko. Kahit na masasabi pang mababa lang talaga ang napag-aralan nito. Grade 2 lang ang naabot niya. Pero maliban sa lahat ng yan, ay di talaga niya inaasahan na kanyang mararanasan ang isang nakakakilabot na pangyayari sa kanyang buhay na naging dahilan para malagay sa panganib ang kanyang buhay. Isang araw ay pumunta sa kanilang bahay yung kanyang pinsan na si Romualdo at niyaya siya na sumama sa kinabukasan dahil makikigapa sila. Anihan kasi ng palay noong mga panahon na iyon. At yung mga ganong pagkakataon ay hindi talaga pinapalampas ni Reden. Kung saan may nagpapatrabaho ay laging naroon ito. Kaya ipinagmamalaki ito ng kanyang mga magulang dahil sa talagang maaasahan ng kanilang pamilya. Nang sumunod na araw, inihahanda pa lamang ni Reden ang kanyang mga dadalhin, ay narinig na niyang tumatawag na sa labas ang pinsan niyang si Romualdo. Kaya paglabas niya ay biniro niya ito at sinabing siya ay naninibago sa kanyang pinsan, na ipinagtaka niya kung bakit tila ganadong-ganado ito at sabik sa kanilang pupuntahan. Na nalaman din niya ang dahilan ng kanya itong tanungin, na ang habol pala talaga nito ay ang makipagkilala sa mga dalaga na maaaring makigapas din doon, dahil marami talaga ang magaganda sa lugar na iyon. Sa kabilang bayan yung kanilang pupuntahan, kaya napagkasunduan nilang doon sa bahay ng kanilang tiyahin na si Manding Suping sila makikituloy sa tuwing pagkatapos ng kanilang pakikigapas. Tagaroon din kasi ito at 3 lamang sila sa bahay. Nang dumating sila ay marami na ang naroon at naghahanda ng magtrabaho. Tamang-tama lang naman ang dating nila. Pero ang mga mata ni Romualdo ay agad na naging malikot sa kakatingin sa mga dalagang naroon, na nakita pa ni Reden ang mga ngiti nitong makahulugan. Nang matapos na ang kalahating araw ng kanilang paggawa at magpahinga na sila upang mananghalian, ay sinamantala na iyon ni Romualdo upang makipagkilala sa mga kaidaran nilang naroon. Napapailing na lang si Reden sa lakas ng loob ng kanyang pinsan, na sinasadya pang ipakita ang magandang hubog ng katawan nito sa tuwing magsasalita, kahit pa nga hindi naman nararapat. Kaya napapayuko na lang si Reden na natatawa. Pero bigla na lang naagaw yung kanyang atensyon nang makita niya ang isang babae na di sinasadyang napatingin din ito sa kanya, na nang magtama ang kanilang paningin ay napasulyap ito sa magkabila niyang gilid upang tingnan kung may iba pa bang naroon sa magsing gilid niya, na iyon ang maaaring tinititigan ni Reden.
Pero nakumpirma niyang siya nga ang tinititigan nito. Na nang tila may masmasan si Reden, ay agad na niyang binawi ang kanyang pagkakatitig sa dalaga at napayuko dahil sa naramdamang hiya. At itinuon na niya ang kanyang pansin sa pagkain ng kanyang pananghalian. Ilang sandali pa ay lumapit na sa kanya si Romualdo at buong pagmamalaki nitong sinabi na nakilala na raw niya yung dalawa sa mga dalaga. Yung isa daw ay si Amelia at yung isa naman ay si Anita. Pero sinabihan ito ni Reden na kumain na lang muna ng tanghalian. Nang sa ganon ay may panahon pa silang makapagpahinga at makaidlip. Nang nakahiga na silang nagpapahinga, ay tinanong si Reden ng kanyang pinsan kung wala ba raw itong balak na makipagkilala. Sinabi ni Reden na nahihiya siya at di daw siya katulad ng kanyang pinsan na malakas ang loob pagdating sa mga ganong bagay. Pero di niya napigilang sabihin sa kanyang pinsan ang tungkol doon sa babae na kanyang napansin. Na nang malaman iyon ni Romualdo, ay sinabi niyang ituro daw ito ni Reden sa kanya at siya na ang aalam ng pangalan nito. Hindi pa umiinit ang kanilang likod sa pagkakahiga, ay napansin nilang nagsisipalika na ang mga tao doon sa palayan, na nagkatinginan sila magpinsan. At sinisi ni Reden si Romualdo na sinabing puro babae kasi ang iniisip nito, kung kaya di na nila nagawa pang umitlit. At bumalik na sila sa trabaho. Nang matapos na yung maghapon nilang paggawa, ay nagmamadaling lumapit si Romualdo kay Reden at buong galak na sinabi nito na kanya na raw nakilala yung sinasabi ni Reden na dalaga. Sinabi pa nito na magkakapatid pala yung dalawa na una niya nakilala at yung itinuro ni Reden sa kanya. Telma daw yung pangalan ng babae na sinasabi ni Reden. At biniro ito ni Romualdo na sinabing umiibig na raw siya. At nagkatawanan silang magpinsan. Nang papaalis na sila, ay nakita nilang magpinsan na maraming dala yung magkakapatid. Kaya kinalabit ni Romualdo si Reden at sinenyasang sumunod sa kanya. Na wala naman nang nagawa pa kundi ang sumunod dito sa kanyang pinsan. Nang makalapit sila sa magkakapatid, ay agad na sinabi ni Romualdo sa mga ito na kanila na raw silang tutulungan sa mga dala. Natumanggi naman ang tatlo at sinabing nakakahiya. Pero nagpresenta pa rin ang pinsan ni Reden at sinabing wala silang dapat na alalahanin, na binuhat na nito ang iba sa kanilang mga dala. Kaya wala nang nagawa pa ang mga dalaga. Pati si Reden ay napasunod na lang sa kanyang pinsan. Nang malayo-layo na ang kanilang nalalakad, ay parang gusto nang magsisi ni Reden dahil sa bigat ng kanilang pasan. Pero wala na siyang magawa pa kundi ang panindigan niyon. Nanatawa si Reden sa itsura ng kanyang pinsan. Matapos makapagpahingang kaunti, ay kanila na uling ipinagpatuloy ang paglakad. Napasan ang dala ng mga dalaga. Nang sa wakas ay sapitin na rin nila ang bahay ng mga ito. Tipikal na bahay iyon sa probinsya na nakaangat sa lupa. Pero medyo may kalakihan iyon. Kanilang inilapag ang mga dala
na naisip ni Reden na mautak din talaga ang kanyang pinsan, na kahit pa mahirapan, basta magawa lang nito ang kanyang binabalak. Pinatuloy sila ng magkakapatid sa kanilang bahay. Masayang masaya naman ang magpinsan, lalong-lalo na si Romualdo, pagkat magaganda talaga ang magkakapatid. Makaraan ang ilang sandali ay inabutan sila ni Telma ng tubig. Ito pala ang pinakapanganay sa kanilang tatlo, at ito rin ang pinakamaganda sa kanila. Matapos na makapagpahinga ay nagsabi si Reden na uuwi na sila. Pero agad namang binawi iyon ni Romualdo at sinabi nagbibiro lamang daw ito. Na narinig nilang nagsalita si Amelia at sinabing doon na raw sila maghapunan, na mabilis namang sinang-ayunan ni Anita, na nang mapatingin si Reden sa kanyang pinsan ay halos umabot sa magkabilang tenga ang pagkakangiti nito. Naaliw si Reden sa ayos ng kanilang bahay. May hagdan pa ito na mga 3 baitang lamang ang taas, papunta sa kanilang kainan at kusina. Naroon na rin malapit ang kanilang dapog o lutuan. Napuna din ni Reden na sila lamang 3 ang nakikita nilang naroon. Kaya nagtanong siya kung nasaan ang kanilang mga magulang. Sinabi ni Anita na wala na silang mga magulang. Tanging silang 3 na lamang na magkakapatid ang namumuhay na magkasama. Na nakita muli ni Reden ang malawak ng ngiti sa mga labi ng kanyang pinsang si Romualdo. Naisip niyang marahil ay kung ano-ano na ang pumapasok sa malikot na isipan nito. Nang mapadako ang kanilang pansin doon sa may bintana, ay nakita nilang gabi na. Pero medyo maliwanag naman ang buwan. Sinabi ni Reden sa kanyang pinsan na kung maaari ay umuwi na sila at wag nang hintayin yung hapunan, sapagkat malayo pa yung bahay ng kanilang tiyahin na si Manding Suping, kung saan sila makikitulog. Pero sinabi ni Romualdo sa kanya na maya-maya na raw at kanila nang samantalain umano ang pagkakataon. Minsan lamang daw iyon mangyari. Sumagot uli si Reden at sinabi sa kanyang pinsan na maaari naman silang bumalik sa kinabukasan. Ngunit hindi ito maubusan ng katwiran at dahilan. Kaya wala nang nagawa pa si Reden kundi ang maghintay kung kailan maisipan ng kanyang pinsan na umuwi. Humingi ng paumanin ang magkapatid at sinabing kanila na munang iiwan silang sandali, pagkatutulungan na nila yung ate Telma nila sa kusina, nang upang sa ganon ay mapadali yung paghahanda ng kanilang hapunan. Na halos kiligin naman si Romualdo sa kanyang kinauupuan, na sumagot ito bigla at sinabing sige, napakaway-kaway pa at umaangat-angat ang magkabilang balikat. Sabi ni Romualdo kay Reden ay ang swerte daw nila, pagkat nakarating sila sa bahay ng 3 magagandang dalaga at makakasabay pa umano nila ang mga ito sa hapunan. Pero hindi naman pansin ni Reden ang mga sinasabi ng kanyang pinsan. Iginala niya ang kanyang paningin sa loob ng bahay at nasabing masyado umanong malaki yung bahay nila para sa 3 katao, na may nakita pa siyang apog at dahon na ginagamit ng matatanda sa pagnganganga. At pinunod din nito na dahil sa laki ay 4 pa ang kanilang bintana, samantalang doon daw sa kanila
halos pare-pareho lang ang sukat ng mga bahay na may tag-iisang bintana lamang daw sa magsinggilid. Maya-maya ay nabaling ang atensyon ni Riden sa may labas ng bintana nang mayroon siyang maramdaman. Kaya agad siyang napalingon doon. Nabiglang nanlaki ang kanyang mga mata at napasigaw. At sunod na napahiyaw na rin ang pinsan niyang si Romualdo nang makita nila ang isang lalaki na may lampas balikat na buhok na namumutla ang mukha at nangingitim yung palibot ng namumulan nitong mga mata. At nakangangan na iyon na handa ng manakmal. Kung kaya nakita nila yung mahaba at matutulis nitong mga ngipin na sigurado silang nakalutang iyon pagkat mataas ang bintana dahil nga sa nakaangat ang bahay nila sa lupa. At di nagtagal ay nakita na rin nila ang isang babae na nakabuhaghag at nagtatayuan ang malago at mahaba nitong buhok. Nakatulad ng lalaki ay namumutla din ang mukha, ngunit nangingitim ang palibot ng kanyang mga mapupulang mata na nakalutang din at handa na ring mangagat. Kaya napatakbo sila papunta doon sa kusina kung nasaan yung magkakapatid. Ngunit nagimbal sila nang muntik na nilang mabangga si Telma nang kanilang makasalubong ang tatlo na naglalaway at mayroon ding mahaba at matutulis na mga ngipin. Nakakatakot ang kanilang mga bangil. Naramdaman ni Riden na may pumupulupot sa kanyang braso na nang kanyang tingnan niyon ay nakita niyang mga buhok. Agad niyang iwinasiwas ang kamay upang maiwasan ang tuluyang pagkakapulupot noon sa kanya. Mabilis silang bumalik at wala nang isip-isip na tumalon sila sa kabilang bintana at nagsisigaw sila sa sobrang takot habang tumatakbo ng mabilis. Hindi na nila nagawang tuntunin pa ang daan dahil sa sobrang kaba at pagmamadali na kahit masukal pa ay wala silang pakialam. At parang napakadali lang iyon sa magpinsan na malampasan. Hanggang sa may nakasalubong silang mga nanunulog. Ito yung mga nangangaso sa gabi. At tila nabunutan sila ng tinik sa mga lalamunan at nakahinga na ng maluwag nang kanilang makita sila. Agad silang humingi ng tulong at sinabi nilang mayroong aswang. Kaya naging alerto naman ang mga ito at mabilis na inilabas yung kanilang mga itak at tinanong sila kung nasaan. Nang kanilang ituro ang kanilang pinanggalingan ay doon pa lang nila napansin na ang layo na pala ng kanilang tinakbo. Kaya sinabihan na lang sila ng mga lalaki na umuwi na at mag-ingat na lang, na tinuro sa kanila ang tamang daan papunta doon sa kanilang tiyahin nang sila ay magtanong. Na nang malapit na sila sa bahay ng kanilang pupuntahan, habang nasa daan ay napabulala si Romualdo na ang buong akala daw niya ay makakakain sila ng masarap na hapunan. Yun pala ay sila ang gagawing hapunan ng mag-anak na aswang. Hayaan niyong simulan ko ang aking kwento noong ako po ay nag-aaral pa lamang sa elementarya. Ang baryo po na aking kinagisnan ay isa pong liblib na lugar. Malayo po ito sa Kabiasnan.
Kung kaya nga po, kapag kami ay namimili noon sa bayan, ay yung pang isang linggo na o higit pa. Sa lugar din po namin noon ay wala pang kuryente. Kung kaya, ang gamit po namin noong mga panahong iyon ay gasera lamang. Ako po ay ikalawa sa aming magkakapatid. At bali, 5 kaming lahat. Noon din pong mga panahong iyon ay kalat sa baryo namin ang ukol sa isa naming kanayon na sinasabi nilang aswang. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Inyang. Ang edad niya noong mga panahong iyon ay nasa 60 na mahigit. Pero nakapagtatakang malakas pa po ito. Minsan, nang papauwi kami mula sa paaralan, ay nataong nakasabay namin ito sa daan. Kung kaya, natakot kami noong kaklase ko. Pero hindi kami nagpahalata. Nauuna siya sa amin noon ng mga ilang dipa. Gusto nga sana naming tumigil na muna at paunahin pa ito nang sa ganon ay maging malayo ang antad niya sa amin. Pero baka lalo namang kaming abutan ng dilim sa daan. Bagay na ayaw naming mangyari. Ang sabi ko sa aking kaklase ay unahan na lang namin. Ngunit hindi ito pumayag. At sinabing mas delikado kung nasa likuran namin ito at hindi namin nakikita. Nung mga panahong iyon ay lagi akong may dalang ginayat na luya sa aking bulsa. Iyon kasi ang bilin sa akin ng aking mga magulang. Lagi raw ako magdadala ng luya pagkat mapisa umanong pangontra iyon sa aswang. Sa patuloy naming paglalakad ay wala naman kaming napansing kakaiba doon sa matanda. Tahimik lang rin naman siyang naglalakad. Pero alam namin na alam niyang nasa likod niya kami. At hindi namin inaalis ang pagkakatitig namin sa kanya. Ngunit laking pagtataka namin nang makalipas ang ilan pang sandali ay bigla na lamang itong naglaho. Basta na lang itong nawalang bigla sa mismong harapan namin. Kaya gulat na gulat kami pareho ng kaklase ko at talagang natakot kami. Naisip kasi namin na baka bigla na lang kami nitong atakihin. Na baka bigla na lang itong sumulpot kung saan at sunggabang kami. Kaya mabilis kaming nagtatakbo ng kaklase ko at nagsisigaw kami. Kahit alam naming napakalit ng tsansa na may makarinig sa amin. Dahil hindi yung katulad sa Maynila na lagi kang may makakasalubong o makakasabay sa daan. Gayunpaman ay nagpakasakali pa rin kami. Kaya habang tumatakbo ay patuloy ang pagsigaw namin. At dinukot ko yung luya na nasa aking bulsa. At aking hinahagisan ang bawat naming dinaraanan. Hanggang sa masapit namin yung puno ng duwat na siyang pahingahan ng lahat ng nagdaraan doon. At pansamantala kaming huminto upang magpahinga na muna at habulin na rin yung aming mga hininga. Pagkat hingal na hingal talaga kami kapwa. At habang nagpapahinga ay aking hinagisan ng luya ang palibot namin. Sa unahan ay naroon na yung daan na papunta sa amin. Kung kaya, nakiusap sa akin yung kaklase kong si Nardo na kung maaari daw ay sasama na muna siya
sa bahay namin. Pumayag naman ako pagkat naunawaan ko siya. Dahil kung nagkabaliktad kami ng sitwasyon, ay siguradong ganun din ang gagawin ko. Matapos na makapagpahingang sandali, ay nagpatuloy na kami. Noong mga oras na iyon ay papadilim na. Kung kaya, nagmadali na kaming pareho. Pagdating namin sa bahay, ang una kaagad na itinanong ni nanay ay kung ano raw ang nangyari sa amin. Pagkat putlang-putla daw kami. Sabi pa niya ay para naman daw kaming nakakita ng multo. Kaya ikinuwento namin sa kanila yung aming nasaksihan at naniwala naman sila sa amin. Dahil nga sa matagal nang napapabalitang aswang yung matandang iyon. Nang kakain na kami ng hapunan, ay narinig namin ang sunod-sunod na pagtawag ng mga tao sa labas. Naroon ang tatay ni Nardo at nakatatandang kapatid nito. Hinahanap daw nila ito pagkat nagtaka sila kung bakit hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa rin umuwi. Kaya amin ding ikinuwento sa kanila yung nangyari. Matapos iyon, ay isinama na nila si Nardo at umuwi na. Nang makaalis na sila Nardo, ay kumain na kami ng hapunan. Pagkatapos noon, habang nagliligpit kami ng aming mga kinainan, ay narinig naming muli ang malakas na sigaw at pagtawag ng tatay ni Nardo. Kung kaya nagtaka kami kung bakit sila bumalik. Ang nasa isip ko pa nga nung mga oras na iyon ay baka mayroon lang silang nakalimutan. Nang pagbuksan sila ni kuya ng pinto ay medyo natagalan pa ito dahil kanya pang sinilip na mabuti ang harapan ng bahay. Pagkat wala siyang nakitang naroon. Kung kaya, mabilis niyang isinara ang pinto at nagmamadaling tumakbo papunta sa amin. Nanindig talaga ang aming mga balahibo dahil sa pangyayaring iyon. Halos lahat kaming magkakapatid ay nakarinig nung pagtawag na iyon. Kaya imposibleng na mali lamang ang kuya namin ng tinig. Maya-maya ay lumapit si nanay sa amin at inalam kung bakit kami nagkakagulo. Kaya sinabi namin na narinig naming tumatawag sa labas ang tatay ni Nardo. Ngunit nang kanya itong pagbuksan, ay wala naman siyang nakitang naroon. Ilang sandali pa, pati ang tatay namin ay nakikinig na rin sa aming ipinagtatapat. At bigla itong sumigaw ng ubod lakas na kung akin pong ililiwat iyon sa Tagalog, ay sinabi niyang huwag umano ang kanyang pamilya kung ayaw umano ng aswang na magkasubuan sila. Layuan niya raw kami nang sa ganon ay walang maging problema. At bigla nga kaming nakarinig ng huni ng aswang. Pero matapos na sabihin iyon ng tatay namin, ay biglang may bumagsak sa aming bubungan na lumikha pa nga iyon ng napakalakas na tunog na kung aking iisipin ay para iyong malaking bahagi ng sanga ng isang puno. Iyon kaagad ang pumasok sa aking isipan dahil sa maraming puno ang nakapaligid sa bahay namin. Dahil naman doon ay lalong nagalit ang tatay namin na para sa kanya ang ibig daw sabihin noon ay tinatanggap ng aswang yung kanyang hamon.
Kinuha nito ang kanyang talibong at kanya sanang lalapasin yung aswang. Ngunit pinigilan ito ni nanay. Kanyang pinagmumura yung aswang, pero napansin naming wala na iyon. Kahit ang huni nito ay hindi na namin narinig pa. Nang sumunod na araw, pag-uwi ko galing sa paaralan, ay nadatnang kong may sakit yung aming bunsong kapatid at inaasikaso ito ni nanay. Bigla na lang daw itong gininaw at nahiga. Nang hipuin ni nanay ay inaapoy na raw ito ng lagnat. Nung mga oras na iyon ay hindi ko masyadong binigyan iyon ng pansin dahil ang buong akala ko ay karaniwang lagnat lamang at iyon ay normal. Pero nang magkahating gabi na nung mismong araw ding iyon ay nataranta na yung nanay namin. Maging si tatay noon ay lubhanang nag-alala dahil kinumpulsyon yung kapatid namin na nakita ko pa ngang tumirik talaga ang kanyang mga mata. At narinig lang namin itong tila bumuntong hininga na para bang humugot ng isang malalim na paghinga at pagkatapos noon ay nawala na ito sa amin. Halos hindi kami makapaniwalang lahat sa nangyari. Namatay ang bunso naming kapatid ng ganun-ganun lang. Kaya matibay ang paniniwala ng tatay namin na yung aswang ang siyang may gawa noon. At hindi lang yan ang nangyari. Nang kasalukuyang nakaburol sa bahay namin ang aking kapatid, ay ilang beses pang nagparamdam yung aswang. Na tila ba sinasabi niya na siya talaga ang may gawa noon. Na para bang kanya pa iyong ipinagmamalaki sa amin. Tandang-tanda ko na nung ikatlong gabi ng lamay ay binagsakan nito ng isang buwig ng nyog yung aming bubungan. Na sa tinagal-tagal na namin doon sa bahay na iyon ay hindi pa iyon nangyari ni minsan. Pagkat yung mga puno ng nyog ay malayo naman sa mismong bahay namin. Gusto na sanang gantihan at sugurin ni tatay si Aling Inyang. Ngunit ang malaking problema ay wala siyang matibay na ebidensya. Hanggang sa naulit pa ng ilang beses yung pagpaparamdam ng aswang sa amin. Habang aming ipinagluluksa yung pagkawala ng aming kapatid. Matapos ang libing ay hindi pa rin tumigil ang ginagawang panggagambala sa amin ng aswang. At halos gabi-gabing kami nito. Kaya nung huli ay nakaisip si tatay ng paraan. Dahil ayaw niyang mangyari na isa pa sa aming magkakapatid ang mawala. Sumangguni na siya sa isa naming kamag-anak na may nalalaman tungkol sa mga bagay na iyon. Balit tiyuhin niya ito. At may anak itong kapko na doon din mismo sa bayan namin nakadestino. Hindi naman siya nabigo nang lumapit siya sa kanyang tiyuhin. Tinuruan siya nito ng mga dapat niyang gawin. Pag-uwi ni tatay sa bahay ay ginawa niyang lahat yung mga itinuro sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nakita namin si tatay na may hawak-hawak na kapirasong tela. Sabi niya, iyon daw ang kanyang ebidensya. Di ko naman lubos na maintindihan yung mga sinasabi niya noon. Makaraan ng ilang araw, matapos iyon, ay muli siya nagbalik sa kanyang tiyuhin. Dala yung kapirasong tela na iyon.
Lihim niyang hiningi ang tulong ng kanyang pinsang kapko. Kung kaya, pumunta ito sa amin. Dumating ito ng mga patakip silim na. Pinapasok nila kami sa aming silid lahat. Sila lang na magpinsan ang naroon sa may sala. Kinagabihan, nang marinig namin ang paghuli ng aswang, ay nakita kong lumabas si tatay ng bahay. Habang yung pinsan niya ay naiwan lamang na mag-isa doon sa aming sala. Mahigit 1 oras na ang nakalipas, ay naririnig pa rin namin ang paghuni ng aswang. Maya-maya, napansin naming lumabas na rin yung pinsan ni tatay. Dala ang kanyang mahabang baril. Kung hindi ako nagkakamali, ay iyon yata ang tinatawag na disabog. At makaraan ang ilang sandali pa, ay narinig namin ang magkakasunod na putok. At rinig na rinig din namin na may tinamaan iyon. Maya-maya ay nakita namin pumasok na muli sa bahay ng aming tiyuhin at nagsindi ng sigarilyo. Di nagtagal ay dumating na rin si tatay, na umihingal pa ito at pawis na pawis. Nakasilip kami noon sa pinto ng aming silid. Narinig kong tinanong si tatay ng kanyang pinsan kung kanya raw bang nagawa yung ipinapagawa nito. Nakita kong tumango naman si tatay at nagsindi na rin ito ng sigarilyo. Doon natulog sa amin noon yung pinsan ni tatay. Kinaumagahan na ito umuwi. At nang sumunod na araw na iyon, bago pa magtanghali, ay napalitaan na naming namatay na si Aling Inyang. Nang usap-usapan ay hindi umano malinaw kung ano ang ikinamatay nito. Na ang sabi ng ilan ay dahil umano sa sakit, pagkat wala naman itong anumang sugat o kahit anong palatandaan na maaaring ibang tao ang may gawa noon. Pero malakas ang kutob ko nang may kagagawa noon ay sila tatay. Bagaman hindi ko nakita na si Aling Inyang ang binaril ng pinsan niya nung gabing iyon na humuhuni yung aswang. Minsan kasi ay narinig ko si tatay na nagkwento sa isa naming kamag-anak nang minsan silang mag-inuman sa bahay, na yung pinsan niyang kapko at tatay nito ay maraming nalalaman tungkol sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Kabilang na dito ang tungkol sa aswang. Kwento pa ni tatay ay hanga siya sa kanila. Nabanggit din niya na yung tela ay siya umanong dahilan kung paano niya natukoy kung sino ang aswang. Nakuha niya umano ang kapirasong tela na iyon sa pamamagitan din ng itinuro sa kanya ng kanyang tiyuhin. Sabi pa ni tatay, napunit daw iyon sa saya ng aswang. At nang magpatulong siya sa pinsan, ay inutusan daw siya nitong puntahan yung bahay ng aswang kapag nasa kanila na ito, at baliktarin yung isang bahagi ng sahig na naroon sa bahay. Dahil kung hindi, ay mawawalang kabuluhan lahat umano ang kanyang gagawin. Dahil gagaling lang rin yung aswang. At kung magtatagumpay umano si tatay, ay siguradong mamamatay yung aswang, na magagawa pa rin naman daw nitong makapagpahilom ng kanyang sugat, ngunit yaong sa labas lang. At hindi nito mamamalayan na yung pinsala niya sa loob ay hindi na gagaling pa. At iyon ang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Kaya dahil sa aking mga narinig,
ay kumbinsido ako may kinalaman sila ng kanyang pinsan at nagawa na niyang maipagiganti yung aming kapatid.